be your guest speaker in this commencement exercise. And I want to congratulate every parents dahil kayo po ang bida ngayong gabi. Sa mga graduates, palakpakan po natin ang ating mga magulang. Ang lahat po ng pagsusumikap ninyo para sa inyong mga anak, ngayon ay nabunga na. Sa inyo po mga magulang, kayo po ang pundasyon ng inyong mga anak. Kayo mismo ang huhubog sa kanilang kamususan. Sa inyo magmumula ang unang hakbang ng edukasyon. Sa tahanan, kung saan unang huhulmahin ang ugaling gawin nila, hanggang sa paglabas nila sa lipunan, dala po nila ang asal na inyong ibinigay. Kung kayo po mismo ang hindi responsable para sa kanila, ang matibay na pundasyon ay mawawalan ng bisa, na siyang magdudulot ng pagkasira ng kanilang kinabukasan. Ngunit, kung ang pundasyong ito ay matibay, kahit anong influensya ng kapaligiran, masama man o mabuti, mananaig pa rin ang edukasyong natungo nila sa inyo, mga magulang. Yan ang tibay ng edukasyong magmumula sa tahanan. Sa tahanan po nagsisimula ang lahat. Sa paglabas ng tahanan ng inyong mga anak, nariyan ang impluensya ng kapaligiran. Ang droga, masamang bisyo, at kung ano-ano pa. Gayunpaman, kayo pa rin pong mga magulang ang dapat na manatiling sandalan ng inyong mga anak. Kayo po ang magsisilbing mabuting modelo para sa kanila. Sa mga graduates naman natin, kung ang pundasyon ng inyong edukasyon ay hindi ganoon katibay, kung ang suporta ng inyong mga magulang ay hindi ganoon katatag, manatili pa rin kayong matapang at huwag kayong panghinaan ng loob. Dahil kayo mismo ang may hawak ng inyong buhay. Tayo mismo ang magmamalimbo ng ating buhay. Kaya kung ano man ang kapabayaang nangyayari sa iyo ngayon, kung ano mang pagre-rebelde ang iniisip mo ngayon, hindi mo kailangang parusahan ng iyong sarili sa mga problemang nakapaligid sa iyo. May ilang sa ating mga kabataan ang dumaranas ng pagsubok. Ang iba sa kanila, sinisira yung pagkatao. Sinisira ang kanilang buhay. Hindi nila iniisip na wala doon ang solusyon sa kanilang mga problema. Sa kabataang biktima ng sarili nilang kahinaan, matuto kayong mangarap. Mangarap na balang araw, magiging maayos ang lahat. Na balang araw, magtatagumpay rin tayo sa kabila ng mga balakid na nakapaligid sa iyo. Sa ating po mga sigasig ng mga guro, manatili po kayong masikap sa pagpapanday ng kaisipan ng ating mga kabataan. Dahil ang edukasyong magmumula sa inyo ay may malaking ambag sa kinabukasan ng bawat kabataan inyong natutulungan. Ang edukasyon ay susi sa pagbubukas ng pintuan ng realidad at kamulatan. Ang edukasyong nasa isipan ng bawat tao, hindi nadadaya. Ang edukasyon, hindi kailanman nababayaran. Dahil ang edukasyong natamo natin ay hindi mananakaw ni naman. Pamana ng magulang, dapat natin pangalagaan. Kung mayroon kang edukasyon na natamo mo ngayon, buhat sa pagsusunod mo ng kilay, dapat mo itong gamitin sa mabuting paraan. Dahil sa pamamagitan nito, maaaring baguhin ang kalagayan mo ngayon. Kung ang mikroponong hawak ko ngayon ay ihagis ko sa inyo, babagsak ito due to gravity. Pero ang eroplano, mas malaki, mas mabigat, lumulutang. It's because of applied education. Kung dati sulat o telegrama ang uso, ngayon instant text lang. It's because of applied education. Everything changes because of education. Edukasyon ang solusyon. But education alone is not enough. You must take action on it. Because the knowledge you have learned from school is static. You must have the idea to move and go further. May ilan man sa ating ang hindi makapagpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo, marami pa ring paraan upang maging maayos ang buhay at maging matagumpay. Hindi hadlang ang kahirapan para hindi tayo magpatuloy. Ang buhay ay hindi isang computer games na pwede mong ipatalo. Hindi isang Dota o Counter-Strike na puro barilan.
Ang buhay natin ay hindi isang larong pwedeng sayangin. Dahil hindi tayo mabubuhay, mamamatay, mabubuhay at muling mamamatay para itama ang mga mali natin. I want to share this short story to you and I want you to listen carefully. Ang kwento ng bangkero at ng propesor. Habang namamangka ang bangkero sa kabilang isla, kinausap ng propesor ang bangkero. Sabi ng propesor, Totoy, alam mo ba ang algebra at geometry? Sagot naman ng bangkero, hindi po, propesor. Grade 1 lang po ang natapos ko. Hindi ko po alam yan. Sagot ng propesor, alam mo bang dahil dyan, you lose 1/4 of your life? Napalunok ang bangkero at nag-isip, sinabi niya sa sarili, Diyos ko, 3/4 na lang palang buhay ko. Tuloy pa rin sa pag-usad ng bangka. Pagdating sa gitna ng dagat, muling nagtanong ang propesor. Totoy, alam mo ba ang trigonometry at calculus? Hindi po, propesor. Grade 1 lang po ang natapos ko. Hindi ko po alam yan. Muling sinabi ng propesor, alam mo bang dahil dyan, you lose 1/4 of your life? Nangangatog ang bangkero dahil kalahati na lang ang natitira sa kanyang buhay. Kaya't binilisan niya ang pagsagwan. Halos natatanaw na ng propesor ang kabilang isla nang muling magtanong ang propesor sa bangkero. Totoy, alam mo ba ang physics at chemistry? Sagot ng bangkero. Hindi nga po, propesor. Grade 1 lang po ang natapos ko. Hindi ko po alam yan. Muling sinabi ng propesor, alam mo bang dahil dyan, you lose 1/4 of your life? Takot na takot ang bangkero ngayon. Pinagpapawisan na siya sa pagsagwan. Dahil baka muling magtanong ang propesor, 1/4 na lang kasi ang buhay niya. Bago pa lang magtatanong ang propesor, sobrang bilis ng pagsagwan ng bangkero, hindi niya napansin ang malaking bato. At tumama ang bangka dito. Nawasak ang bangka. Naglalangoy ang bangkero. Hanggang makarating siya sa pampang at narinig na ang propesor sumisigaw. Totoy, tulong! Sagot ng bangkero, Propesor, dahil dyan, you lose your life. Ano po ang sense ng kwento? Ang edukasyong makukuha natin sa paaralan ay matibay pong pundasyon. Ngunit, hindi nangangahulugang tagumpay na tayo kung maabot natin ang mataas na antas ng kaalaman. Ang edukasyon ay makukuha rin natin batay sa karanasan at pagsubok na dumarating sa ating buhay. Determinasyon, diskarte, abilidad, at pagtitiwala sa Diyos ang kailangan. Hindi ito masusukat sa dami ng medalyang ating nakamit, kundi kung paano mo harapin ang pagsubok, kung paano ka tatayo sa iyong pagkakadapa nang wala kang taong naaapakan. Hindi tulad ng isang langaw na dumako lang sa ibabaw ng kalabaw, ang pakiramdam niya ay mas mataas pa siya sa kalabaw. Yan po ang tunay na edukasyon ng buhay. Maging matagumpay man tayo sa kanya-kanya nating larangan, dapat po tayong manatiling nakaapak sa lupa. Dahil kaakibat ng kabutihang asal ay tagumpay. At ang tagumpay na ito ay makakamit rin natin batay sa pananampalataya natin sa may kapal na siya nagbigay sa atin ng buhay. Muli, isang magandang gabi sa inyong lahat.